LA Lakers versus OKC Thunder. Game 3 preview. Makakabawi kaya ang Lakers sa kanilang home court? Nagpakita ng isang uri ng sorpresa ang Los Angeles Lakers sa unang round matapos nilang ma-eliminate ang Houston Rockets sa loob ng 6 na laro kahit wala si Luka Doncic, habang si Austin Reeves naman ay kagagaling lang sa injury at nakabalik lamang sa court noong Game 4 ng serye. Matapos ang panalo, tila malinaw na ramdam na ng team ang pagod, kasabay ng pagkawala ni Doncic na siyang pangunahing sandigan nila sa opensa. Dahil dito, halos wala silang maipakitang laban sa unang 2 laro kontra Oklahoma City Thunder at ngayon, bago ang 2 laro sa LA, trailing sila ng 2-0 at mukhang napakahirap ng makahabol, ngunit hindi kailanman option ang sumuko. Gayunpaman, kilala ang Lakers bilang isang prangkisang hindi basta sumusuko, lalo na kapag nasa playoffs at nasa harap ng kanilang home crowd. Sa unang laro ng serye, kapansin-pansin ang hirap ni Reeves na mahanap ang kanyang shooting rhythm. Nag-shoot lamang siya ng 3 of 16 mula sa field at 0 of 5 mula sa 3-point range, habang halos kapantay pa ng kanyang puntos ang turnovers niya. Makikita na hindi pa siya ganap na komportable matapos ang kanyang injury at tila hirap pa siyang makasabay sa bilis at physicality ng depensa ng OKC. Ngunit sa kabila ng kanyang mahinang performance sa opener, mabilis siyang nakapag-adjust sa ikalawang laro at ipinakita kung bakit isa siya sa pinakamahalagang player ng Lakers ngayong season. Sa Game 2, naitala niya ang kanyang pinakamahusay na laro mula nang bumalik sa court matapos ang injury. Umiskor siya ng 31 points at 6 na assists, habang nag-shoot ng napakahusay na 10 of 16 mula sa field. Mula sa simula ng laro ay agresibo siya sa pag-atake sa basket at mas naging kumpiyansa sa kanyang outside shooting. Malaki rin ang naitulong niya sa pagbuo ng opensa ng Lakers dahil nagawa niyang makahanap ng mga open teammate at kontrolin ang daloy ng laro sa ilang bahagi ng laban. Sinundan naman siya ni LeBron James na nagtala ng 23 points at 6 na assists, habang nag-shoot ng 9 of 18 mula sa field. Sa edad niyang ito, patuloy pa rin niyang pinapakita ang kanyang kakayahang pamunuan ang team sa mahahalagang sandali, ngunit malinaw ding hindi sapat ang kanilang offensive production upang mapantayan ang OKC. Matapos ang unang 2 laro ay hindi ang opensa ang pinakamalaking problema ng Lakers, kundi ang kanilang depensa. Kahit nakagawa sila ng adjustment sa offensive sets at transition game, wala talaga silang mahanap na sagot upang mapigilan ang mabilis at organisadong opensa ng Thunder. Sa bawat pagkakataong tila nakakabawi ang Lakers, agad namang nakakahanap ng paraan ang kalaban upang muling palakihin ang kalamangan. Ang kanilang ball movement, spacing at mabilis na decision making ay naging napakalaking hamon para sa depensa ng LA. Sinubukan nilang gamitin si Marcus Smart bilang pangunahing defensive stopper laban kay Shai Gilgeous-Alexander upang mapabagal ang MVP candidate ng Thunder. Kilala si Smart bilang isa sa pinakamahusay na perimeter defenders sa NBA at inaasahan na siya ang magiging susi upang mabawasan ang impact ni Shai. Gayunpaman, kahit gaano kahusay si Smart bilang individual defender, hindi sapat ang suporta mula sa iba pa niyang teammates. Madalas na nahuhuli ang rotations ng Lakers at hindi nila kayang sabayan ang mabilis na ball movement ng OKC. Dahil dito, maraming open shots at driving lanes ang naibibigay nila. Bukod pa rito, ang sobrang pagod ni Smart sa depensa ay malinaw ding nakaapekto sa kanyang opensa. Sa Game 2, nag-shoot lamang siya ng 4 of 13 mula sa field habang hirap na hirap makagawa ng consistent scoring. Halatang nauubos ang kanyang enerhiya sa pagbantay kay SGA at sa paghabol sa mga shooters ng OKC. Ito ang isa sa pinakamalaking problema ng Lakers sa seryeng ito. Kailangan nilang gumastos ng napakalaking enerhiya sa depensa, ngunit kulang pa rin ito upang mapigilan ang Thunder. Ayon sa pinakahuling ulat, questionable si Doncic para sa Game 3 matapos magtamo ng Grade 2 groin strain. Ang desisyon tungkol sa kanyang paglalaro ay inaasahang gagawin ilang sandali bago magsimula ang laro. Napakalaking bagay nito para sa LA dahil siya ang uri ng superstar na kayang baguhin agad ang momentum ng isang serye. Kung siya ay makakapaglaro at maibabalik ang kanyang normal na antas ng performance, malaking tulong ito sa opensa ng Lakers dahil mabibigyan nila ng panibagong problema ang depensa ng Thunder. Ang kanyang kakayahang gumawa ng sariling shot, lumikha ng plays para sa teammates at kontrolin ang tempo ng laro ay eksaktong kailangan ng Lakers sa kasalukuyang sitwasyon nila. Samantala, mukhang napakabangis naman talaga ng OKC sa playoffs ngayong season.
Matapos nilang walisin ang Phoenix Suns 4-0 sa unang round, ipinagpatuloy nila ang kanilang dominasyon laban sa Lakers. Sa unang laro ng serye, komportable nilang tinalo ang Lakers sa score na 108-90. Hindi man sobrang taas ng kanilang scoring output sa larong iyon, kitang-kita naman ang kanilang defensive discipline at control sa buong laban. Sa ikalawang laro naman ay lalo pa nilang ipinakita ang kanilang lakas matapos tambakan ang Lakers sa 125-107 upang matagumpay na maipagtanggol ang kanilang home court at magtungo sa Los Angeles na may 2 abante. Mahalaga ring banggitin na ito na ang 6th consecutive win ng team ni Mark Daigneault sa playoffs ngayong season. Malinaw na ipinapakita nito kung bakit sila itinuturing ng marami bilang pinakamalakas na paborito upang muling maging kampyon. Hindi lamang sila mahusay sa opensa kundi napakakompleto rin nila sa depensa. Bukod dito, tinalo rin nila ang Lakers ng 4 na beses noong regular season kaya hawak na nila ngayon taon ang 6A record. Ang psychological advantage na ito ay malaking bagay lalo na sa playoffs kung saan mahalaga ang kumpiyansa at momentum. Sa Game 2, halos perpektong naisagawa ng OKC ang kanilang game plan. Napigilan nila si Reeves at napuwersa ang LA sa maraming turnovers habang naging napaka-epektibo nila sa opensa, 68% sa 2-point shots at 38% sa 3-pointers. Hindi kinailangang bumuhat ng husto ni Gilgeous-Alexander, ngunit nakapag-ambag pa rin siya ng 22 points sa limitadong minuto. Malaki rin ang naging kontribusyon ni na Chet Holmgren, Ajay Mitchell at Jared McCain na nagpapakita ng lalim at balansing roster ng Thunder. Isa sa pinakamalaking kalamangan nila sa seryeng ito ay ang kanilang kakayahang maipamahagi ng maayos ang playing minutes ng kanilang mga players. Dahil dito, hindi nila kailangang ubusin agad ang kanilang enerhiya sa bawat laro. Para sa isang team na may ambisyong depensahan ang kampyonato, napakahalaga ng ganitong uri ng depth at freshness habang tumatagal ang playoffs. Sa pananaw na ito, tila hindi lamang kasalukuyang serye ang iniisip nila, kundi maging ang posibleng paghaharap sa Western Conference Finals. Sa ipinapakita nilang mahusay na ball movement sa opensa at pambihirang team defense na naging tatak nila sa halos buong season, mahirap talagang makita kung paano makakasagot ang Lakers kung hindi nila mapapataas ang antas ng kanilang depensa. Sa unang 2 laro, parang iisang team lamang ang nasa court at iyon ay ang OKC Thunder. Gayunpaman, hindi pa rin dapat basta maliitin ang Lakers, lalo na ngayong lilipat na ang serye sa Los Angeles. Kilala sila na mas mapanganib kapag naglalaro sa harap ng kanilang home crowd at tiyak na magbibigay sila ng mas matinding laban sa Game 3. Kung makakabalik si Doncic at kung magpapatuloy ang magandang laro ni Reeves, may posibilidad pa ring maging mas kompetitibo ang serye. Ngunit sa ngayon, malinaw na hawak ng Thunder ang momentum at control sa laban. Ang kanilang kombinasyon ng elite defense, mabilis na opensa, at malalim na rotation ay naglalagay sa kanila sa napakagandang posisyon upang ipagpatuloy ang kanilang dominasyon at mapalapit sa isa pang pag-abot sa NBA Finals.